Mga Ginoo at ginang, ang kwento ngayon ay hindi isang ordinaryong kwento ng paglalakbay. Ito ay isang tunay na lindol na yumanig sa buong media ng Europa na nag-iwan sa maraming politiko na nagtatakang nagtitinginan habang ang mga mamamayan ay walang tigil na nagtatanong sa kanilang sarili, ano ba ang nangyayari sa Pilipinas? Bakit ang isang malayong bansa sa silangan ay biglang naging laman ng mga palabas sa telebisyon, mga aklat, mga pahayagan sa Poland, at maging sa panggabing balita sa Germany? Nagsimula ang lahat sa isang hapon na tinawag ng press sa Europa na makasaysayang hapon. Sa Prague, ang gusali ng gobyerno ng Czech ay biglang nagpatawag ng isang kagyat na press conference. Walang sino man ang nakakaalam kung ano ang nangyayari. Marami pang ang mga mamamahayag ang nag-akala na ito ay may kinalaman sa ekonomiya o sa pandaigdigang sitwasyon ng seguridad. Ngunit nang lumabas ang punong ministro ng Czech sa entablado na may mukhang puno ng emosyon at pagkamangha, ang buong silid ay agad na natahimik. Ang punong ministro, na kilala sa kanyang pagiging matipid sa salita, ay nagsimula sa isang pangungusap na halos ikinamatay ng lahat. Mga Ginoo at ginang, ngayon ay kailangan nating pag-usapan ng Pilipinas, isang bansa na dapat nating tularan ng may buong pagpapakumbaba. Halos nayanig ang buong bulwagan. Isang reporter ang biglang tumayo, iniisip na nagkamali siya ng dinig. Pilipinas? Isang bansa na sa isipan ng maraming Europeo ay kilala lamang sa mga nagagandahang dalampasigan, Jollibee at mga jeepney. Bakit naman gagawa ng ganito kaseryosong pahayag ang punong ministro? Ngunit hindi pa siya tapos. Sa isang kalmado ngunit matatag na boses, ipinahayag niya, sa loob ng maraming taon, tiningnan natin ang mundo sa pamamagitan ng mga mata ng isang taong nasa sentro ng Europa. Ngunit napalampas natin ang isang bagay, ang Pilipinas ay gumagawa ng mga bagay na dapat hangaan ng buong Europa. Kaagad, sumabog ang social media. Daan-daang komento ang lumitaw sa loob lamang ng ilang minuto. Marami ang naguguluhan, ang iba naman ay nagbibiro na baka kakapanood lang ng punong ministro ng isang pelikulang Pilipino. Ngunit nang mai-broadcast ang kanyang buong talumpati, lahat ay natahimik. Sinabi niya na nagsimula ang lahat sa isang pamilyang Czech, isang malaking pamilya na binubuo ng 20 miyembro mula sa lolo't lola hanggang sa mga teenager. Katatapos lang nila ng kanilang 2 linggong paglalakbay sa Pilipinas at nag-uwi sila ng mga kwentong higit pa sa inaasahan ng gobyerno. 2 linggo lamang. Ngunit ang biyaheng iyon ay lumikha ng isang alon na kumalat sa buong komunidad ng Czech. Pagbalik nila sa Prague, ang mga pamilihan kung saan nagtitipon ang libu-libong Pilipino ay biglang dinagsa ng mga lokal. Pumipila ang mga tao para bumili ng kape barako at instant pansit canton. Mayroon pang ang nagtatanong kung saan makakabili ng barong Tagalog para sa isang photoshoot. Ngunit ang kwento ay hindi lamang tungkol sa pamimili. Ayon sa ulat na direktang ipinadala sa opisina ng punong ministro, ang bilang ng mga Czech na naghahanap ng mga keyword tulad ng Philippines Travel, Manila Safety, MRT Manila at Filipino Cuisine ay tumaas sa pinakamataas na antas kailanman. Maraming mga travel agency ang nagpatawag ng kagyat na pulong dahil ang bilang ng mga nag-book ng flight ay tumaas ng 5 beses sa loob lamang ng 1 linggo. At ang mas ikinagulat ng gobyerno ay ang ulat mula sa Czech Ministry of Health. Itinala nila ang detalyadong salaysay ng isang doktor na Czech, isang miyembro ng 20 kataong pamilya. Inilarawan niya ang sistema ng emergency at medical sa Pilipinas bilang mabilis, tumpak at moderno na dapat tularan ng Czech Republic. Ilang oras lamang matapos ang press conference, nag-flash ang isang headline sa pambansang telebisyon ng Czech. Bakit naging bagong modelo ng Europa ang Pilipinas? Sa mga universidad, nagkaroon ng maiinit na usapan ang mga estudyante. Maraming mga propesor ang nagulat, kaya't nagsimula silang manood ng mga video at debate tungkol sa bilis ng urbanisasyon, kaligtasan sa lipunan, at pag-unlad ng teknolohiya sa Pilipinas. Sa buong lungsod ng Prague noong araw na iyon, madaling maririnig ang 2 salitang binabanggit, Pilipinas. Ngunit ito ay ang dulo lamang ng malaking bato ng yelo. Ang pinakamalaking misteryo ay nakasalalay sa pamilyang iyon ng 20 katao. Sino sila? Ano ang kanilang nakita?
Ano ang nagtulak sa mga taong nakapaglakbay na sa 12-dosenang mga bansa sa Europa na magbago ng kanilang pananaw? Ano ang nag-udyok sa isang maingat na politiko na sabihing ang Pilipinas ay magiging isang estratehikong kasosyo sa mga darating na taon? Tinawag ito ng media sa Europa na Philippine Shock. Isang pagkabigla na nagmula sa mga tunay na karanasan, walang pagkukunwari, walang advertisement. Isang pagkabigla na nagpilit sa isang buong kontinente na muling tumingin, ngunit ang nakapagtataka nang tanungin tungkol sa pinagmulan ng lahat ng kaguluhang ito, iisa lamang ang sinabi ng punong ministro ng Czech. Nagsimula ang lahat kay Anna, isang ordinaryong empleyada sa opisina. Isang manonood sa press conference ang natawa. Iniisip na ito ay isang biro, ngunit hindi. Ito ay ang buong katotohanan. Isang ordinaryong babae, isang maikling video na lumitaw sa gabi, isang disinasadyang desisyon at isang 2 linggong paglalakbay sa Pilipinas ang lumikha ng isang chain reaction na nagbago sa pananaw ng milyon-milyong tao sa Europa. Kaya, ano ba talaga ang pinagdaanan ni Anna at ng kanyang pamilya? Bakit nila tinawag ang Pilipinas na lupain ng mga modernong himala at ano ang mayroon sa Pilipinas na nagpatigil sa hininga ng buong Europa? Hayaan ninyong simulan ko ang kwento dito. Ang pangalan ko ay Anna, isang napakapangkaraniwang pangalan sa Prague. Walang espesyal kumpara sa libo-libong iba pang mga babaeng nagtatrabaho sa opisina sa buong Europa. 10 taon na akong nagtatrabaho sa sektor ng pananalapi. Ang buhay ko ay regular. Trabaho sa umaga, uwi sa gabi, minsan ay kumakain kasama ang mga kaibigan. Mahilig akong maglakbay, ngunit tulad ng karamihan sa mga Europeo, sanay ako sa mga destinasyon tulad ng Paris, Vienna o Budapest. Hindi ko kailanman naisip na makakatapak ako sa isang malayong bansa sa silangan tulad ng Pilipinas at lalong hindi ko inakala na ako ang magiging dahilan kung bakit mapag-uusapan ng buong Europa ang pangalan ng Pilipinas ng ganito kadalas. Ang pamilya ko ay isang malaking makalumang pamilya na bihira na sa Europa, 3 henerasyon na may kabuuang 20 miyembro. Tuwing Sabado't Linggo o pista opisyal, nagtitipon pa rin ang buong pamilya, nagluluto, nag-uusap. Ang mga bata ay nagtatakbuhan, habang ang mga matatanda ay nag-uusap tungkol sa mga kasalukuyang kaganapan. Ngunit ang pinaka-espesyal ay ang mga miyembro mismo ng pamilya. Mga taong ang bawat komento tungkol sa Pilipinas ay magkakaroon ng mas malaking bigat kaysa sa isang ordinaryong turista. Una, ang lolo ko, si Milan. Siya ay isang urban traffic engineer sa loob ng 30 taon at nagsilbing consultant para sa maraming proyekto sa infrastruktura sa Germany at Austria. Siya ay isang taong maingat, praktikal at mahirap paluguran. Saan man siya magpunta, inoobserbahan niya kung matibay ang mga tulay, kung tuwid ang mga kalsada at kung lohikal ang mga traffic light. Sa kanyang paningin, ang pamantayang Europeo ang siyang sukatan. Kaya naman, nang mapahanga siya ng Pilipinas, ito ay may malaking bigat. Ang tatay ko, si Peter, ay isang internal medicine doctor. Mahigit 25 taon na siya sa propesyon, nakatanggap ng hindi mabilang na mga emergency call sa gabi at nakasaksi sa maraming pagkukulang sa sistema ng kalusugan sa Europa. Ang tatay ko ay isang taong laging may pag-aalinlangan sa mga umuunlad na bansa. Naniniwala siya na kailangan ng 100 taon upang makabuo ng isang epektibong sistema ng pangangalagang pangkalusugan. Ngunit pagdating sa Pilipinas, sa loob lamang ng ilang araw, naramdaman niya ang isang bagay na ganap na naiiba. Isang pagkakaiba na nagtulak sa kanya na aminin na minaliit niya ang bansang ito. Ang tito ko, si Lucas, ay iba naman. Siya ay isang IT specialist na nagtatrabaho para sa isang ahensya ng gobyerno ng Czech. Siya ang technology guru ng pamilya. Mula sa pag-setup ng mga telepono, pag-aayos ng mga laptop hanggang sa data security, lahat ay kaya niya. Siya ay napaka-partikular sa teknolohiya. 1 segundo lang ng pagkaantala sa isang sistema ay sapat na para kumunot ang kanyang noo. Gayunpaman, sa aming paglalakbay sa Pilipinas, siya ang pinakanamangha. Ang mga tren ay dumating sa eksaktong minuto, ang wifi ay malakas kahit sa ilalim ng lupa, at ang sistema para sa paghahanap ng mga nawawalang gamit ay halos perpekto. Para sa kanya,
Ang Pilipinas ay parang isang totoong buhay na laboratorio ng teknolohiya at ako, ang karakter na tila pinakaordinaryo, ang siyang naging pinakamahalagang ugnayan. Wala akong partikular na kadalubhasaan, ngunit ako ang unang nakakita ng video ng isang babaeng tumatakbo sa gabi sa paligid ng Bonifacio High Street. Ako ang unang nagpadala ng video sa group chat ng aming pamilya at ako rin ang unang nagsabi, bakit hindi natin subukang pumunta sa Pilipinas kahit isang beses lang? Ngunit ang nagbigay kredibilidad sa aming kwento ay ang pagkakaiba-iba ng aming pamilya. Ang aking mga lolo't lola ay kumakatawan sa mas matandang henerasyon, maingat at konserbatibo. Ang aking mga magulang ay nasa gitnang edad, praktikal at mayaman sa karanasan. Kami, ang mas batang henerasyon, ay bukas isip, mausisa at mahilig sa mga bagong karanasan, at ang mga tinedier na ang iniisip lamang ay P-pop music, mga teleserye at mga video sa TikTok. Ang kombinasyon ng 20 pananaw mula sa 20 iba't ibang anggulo ang siyang nagbigay ng hindi kapani-paniwalang kredibilidad sa mga komento ng aming pamilya tungkol sa Pilipinas. Dahil kung isang tao lang ang nagustuhan ng Pilipinas, maaaring ito ay isang pagkakataon lamang. Ngunit kapag ang isang buong pamilya na may 3 henerasyon kabilang ang mga eksperto, doktor, inhinyero at mga matatanda na mahirap paluguran ay nagkakaisa sa isang konklusyon na ang Pilipinas ay higit pa sa inaasahan, hindi na ito isang simpleng papuri lamang. Ito ay isang patunay. Isang patunay na nagpilit sa media ng Czech na muling tingnan ang kanilang mga pananaw. Isang patunay na nag-udyok sa gobyerno na magpatawag ng press conference. At higit sa lahat, ito ay isang patunay na nagbukas ng pinto para sa buong Europa na tuklasin ang isang Pilipinas na hindi pa nila nakikita noon. Ngunit lahat ng iyon ay simula pa lamang. Ang 2 linggong paglalakbay ng aming pamilya sa Pilipinas ang siyang tunay na nagpasabog sa lahat. Bago kami tumuntong sa Pilipinas, aaminin kong dala namin ang maraming mga pagkiling. Hindi dahil sa sinasadya naming pagmamaliit, kundi dahil sa loob ng maraming taon, sa isipan naming mga Europeo, may isang pamilyar na imahe ng mga bansa sa Timog Silangang Asya, maingay na mga pamilihan, masisikip na kalye, magulong trapiko, at hindi gaanong maunlad na infrastruktura. Hindi namin alam na ang mga bagay na ito na akala namin ay tiyak ay magiging pinakamalaking pagkakamali ng aming buhay. Noong araw na nagtipon ang pamilya upang pag-usapan ang pagpunta sa Pilipinas, ang aming maluwag na sala ay biglang naging maingay dahil sa mga debate. Ang mas matandang henerasyon ay nasa isang panig, ang mga kabataan ay nasa kabila, at lahat ay may kani-kaniyang punto. Ang lola ko ang unang nagbigay ng opinyon. Sinabi niyang nag-aalala siya tungkol sa kaligtasan. Sa kanyang isipan, ang mga lungsod sa Asya ay karaniwang hindi ligtas para sa mga kababaihan at matatanda sa gabi. Ikinuwento niya na sa Prague, pagkatapos ng 11 ng gabi, iniiwasan ng mga kababaihan na lumabas mag-isa. Ito ay isang ugali na nabuo sa loob ng mga dekada. Kaya naman, nang makita niya ang video ng isang babaeng tumatakbo sa gabi sa Maynila, hindi siya naniwala na ito ay totoo. Ang tatay ko, ang doktor, ay may ibang alalahanin. Sinabi niya na kung may mangyari, tulad ng sipon, pagkalason sa pagkain o pag-atake ng alta presyon, ang pagpapagamot sa isang banyagang bansa ay tiyak na magiging mahirap. Narinig niya mula sa ilang tao na ang mga ospital sa mga umuunlad na bansa ay karaniwang siksikan at kulang sa kagamitan. Kaya, hindi siya naniniwala na kayang hawakan ng Pilipinas ang mga emergency ng kasing bilis ng Europa. Ang lolo ko naman ay bahagyang ngumisi nang marinig niyang sinabi ko na ang Pilipinas ay may magagandang kalsada. Sinabi niya na nakapunta na siya sa Thailand, mahigit 20 taon na ang nakalilipas, at sa kanyang alaala, ang trapiko sa Asya ay napakagulo. Ang mga motorsiklo ay nagsisiksikan, ang mga kotse ay walang tigil sa pagbusina at walang kaayusan. Kaya nang marinig niya na ang Pilipinas ay may mga modernong tulay at malalawak na expressway, inisip niyang ito ay isang pagmamalabis lamang sa internet. Ang tito ko, ang pinaka-tech-savvy sa pamilya, ay lubos na nag-aalinlangan sa digital infrastructure. Sinabi niya na sa Europa, kahit ang mga tren ay minsan naaantala at ang wifi sa ilang istasyon ay mahina,
Kaya imposibleng ang Pilipinas ay may mga tren na dumarating sa eksaktong minuto at internet na sumasakop hanggang sa ilalim ng lupa. Naniniwala siyang ang mga video sa internet ay nagpapakita lamang ng magagandang anggulo at ang katotohanan ay tiyak na iba. Kahit ako, ang unang nagmungkahi na pumunta sa Pilipinas ay hindi nakaiwas sa pag-aalala. Nag-aalala ako sa hadlang sa wika. Inisip kong hindi laganap ang Ingles, kaya't ang paglalakbay o pamimili ay maaaring maging napakahirap. Nag-aalala rin ako tungkol sa pagkain. Hindi ko alam kung magiging angkop ito para sa mga matatanda, lalo na sa lolo ko na may kasaysayan ng alta presyon. Ang mga bata sa pamilya ay kabaligtaran. Nakikinig sila sa P-pop, nanonood ng mga teleserye, at pinapanood ang mga video ng mga kabataang Pilipino na nagtitipon para sa milk tea, street food at mga laro. Naniniwala silang ang Pilipinas ay mas moderno at masigla kaysa sa iniisip ng mga matatanda. Ngunit ang kanilang mga boses ay masyadong mahina kumpara sa mga alalahanin ng mas matandang henerasyon. Nang gabing iyon, nakaupo kami sa paligid ng lumang kahoy na mesa, umiinom ng tsaa at nag-uusap. Ang kapaligiran ay hindi tensyonado, ngunit puno ng pag-aalinlangan. Lahat ay gustong maglakbay ng magkakasama, ngunit ang mga alalahanin ay naroon pa rin, tulad ng mga hindi nakikitang sinulid na humihila sa lahat pabalik. Bumuntong hininga ang lolo ko at sinabi, "Napakalayo ng Pilipinas. Isang maliit na bansa sa Timog Silangang Asya. Kaya ba nitong tiyakin ang kaligtasan nating 20, lalo na ng mga matatanda at bata?" Ang mga salitang iyon ay nagpabigat sa kapaligiran sa silid. Alam naming lahat na napakahirap para sa isang malaking pamilya ng 20 katao na maglakbay ng sama-sama. Isang tao lang ang matakot o tumanggi at ang biyahe ay hindi matutuloy. Ngunit sa sandaling iyon, isang hindi inaasahang bagay ang nangyari. Binuksan namin ang isang laptop at nagsaliksik online. Malakas na binasa ng kapatid ko, ang mga tiket sa eroplano papuntang Pilipinas ay halos kasing presyo ng pagpunta sa Italy o Spain. Ang mga hotel ay mas mura kaysa sa Prague. Ang pampublikong transportasyon ay kalahati ng presyo sa Europa. Ang internet ay isa sa pinakamabilis sa mundo. Napuno ng bulungan ang silid, nagsimulang magbago ang tingin ng lahat. Sunod, hinanap ng tatay ko ang impormasyon tungkol sa mga internasyonal na ospital sa Maynila. Nagulat siya sa bilang ng mga modernong kagamitan, mga doktor na nagsasalita ng Ingles at napakabilis na proseso ng pagtanggap ng pasyente. Ang lola ko naman ay nakakita ng isang video tungkol sa mga Pilipinong nagbibigay ng upuan sa mga matatanda sa tren. At ang lolo ko ay aksidenteng napanood ang isang clip ng Skyway na nagniningning sa gabi. Ngunit sa kabila ng pag-alam sa maraming positibong bagay, ang mga lumang pagkiling ay nagpanatili sa pamilya sa isang estado ng pag-aalinlangan. Baka pinalalaki lang ng social media, baka ang mga video ay nagpapakita lamang ng magagandang anggulo, baka ang katotohanan ay ganap na naiiba. Hindi namin alam at kailangan naming patunayan ito sa aming sarili. At pagkatapos ng maraming oras ng debate, ang mga salita ng aking lola ang nagtapos sa lahat ng pag-aalinlangan. 20 taon na tayong hindi naglalakbay ng sama-sama bilang isang pamilya. Kung hindi natin ito gagawin ngayon, mas magiging mahirap sa hinaharap. Malayo man o malapit ang Pilipinas, moderno man o hindi, malalaman natin kapag nandoon na tayo. Ang mga salitang iyon ay parang isang kampana na naghudyat sa pagsisimula ng isang paglalakbay na magpapabago sa kapalaran ng aming pamilya. Isang paglalakbay na nagdala sa amin sa Pilipinas. Isang paglalakbay na dudurog sa lahat ng aming mga pagkiling. Isang paglalakbay na yayanig sa buong Europa. Pagkatapos ng gabing iyon ng mainit na debate sa pamilya, tila hihinto na ang lahat sa pagiging isang masayang usapan lamang. Lahat ay abala, lahat ay may trabaho, klase, at mga responsibilidad. Ang isang malaking pamilya ng 20 katao na maglalakbay ng sama-sama ay tila romantiko, ngunit sa katotohanan, ito ay halos imposible. Gayunpaman, nang malapit ng isang tabi ng pamilya ang pangarap na makapunta sa Pilipinas, isang maliit na insidente ang nangyari at ito ang naging mitsa na nagtulak sa aming pamilya sa isang napakahalagang paglalakbay. Nang gabing iyon,
Habang nakahiga ako sa sofa at pinapanood muli ang video ng babaeng tumatakbo sa paligid ng Bonifacio High Street, isang kakaibang pagnanasa ang lumitaw. Hindi ko maintindihan kung bakit, ngunit gusto ko itong panoorin ng paulit-ulit. Ang imahe ng mga kalsadang maliwanag, mga tindahang bukas pa sa kalaliman ng gabi, at ang babaeng tumatakbo nang may kapayapaan, lahat ng ito ay umakit sa akin sa isang paraang hindi maipaliwanag. Bigla kong naisip, kung hindi ako pupunta sa Pilipinas ngayon, baka habang buhay kong hindi malalaman ang katotohanan. Bilang isang natural na reaksyon, ipinadala ko ang video na iyon sa bawat miyembro ng pamilya, kasama ang ilang mga link tungkol sa pagkain, tren, at pulisya sa Pilipinas na kakahanap ko lang. Hindi ako umasa na may sasagot kaagad sa gabing iyon. Ngunit 2 minuto lamang ang lumipas. Ang unang mensahe ay dumating mula sa aking 16 taong gulang na pamangkin, isang P-pop fan. Nagtanong siya, "Tita Ana, totoo po ba itong video? Ganyan ba kaganda sa Pilipinas?" Pagkatapos, ang pangalawang mensahe ay mula sa aking ina. Kung talagang ganyan kaligtas sa Pilipinas, sulit na subukan. Ang pangatlo ay mensahe mula sa aking lolo. Mukhang moderno talaga itong Skyway pero hindi ko alam kung ganyan din sa totoong buhay. Hanggang sa ang tito ko, ang pinaka-skeptical sa lahat, ay nagpadala ng mensahe. Kung gusto ninyong subukan, maaari kong tingnan ang mga presyo ng tiket at mga schedule ng bakasyon. Ngunit kailangan nating umalis ng maaga, bago ang peak tourist season. Alam kong nagbabago na ang ihip ng hangin, ngunit ang pinakamalaking tulak ay nagmula sa isang tila maliit na kaganapan. Isang automatikong abiso ang lumitaw sa aking telepono. Mga tiket papuntang Maynila, espesyal na promo sa loob ng 3 araw. Halos mapatalon ako mula sa sofa. Sa panahong iyon, ang presyo ng tiket mula Prague papuntang Maynila ay halos kapareho ng isang biyahe sa Italia o Espanya. Ang pagkakaiba ay napakaliit na hindi ka pani-paniwala. Agad kong ipinadala ang abisong ito sa group chat at sa loob lamang ng 10 minuto, ang aming 20 kataong chatroom ay naging mas magulo kaysa dati. Ang aking mga lolo't lola ay tumango. Ang aking mga magulang ay nag-usap tungkol sa mga schedule ng bakasyon. Tiningnan namin ang mga oras ng paglipad at ang mga bata ay sumigaw sa tuwa. Sa puntong iyon, wala nang nagtatalo kung ligtas ba ang Pilipinas o hindi. Wala nang nagsalita tungkol sa mga pagkiling o alalahanin. Ang malakas na damdaming bumalot sa lahat ay ang pagkausisa. Isang pagkausisa na sapat na malaki upang hilahin ang 20 tao na lampasan ang lahat ng kanilang pag-aatubili. At pagkatapos, sinabi ng lola ko ang panghuling salita, "Nandito na ang pagkakataon. Tara na, mga anak." Kaya, sa isang gabi lamang, matapos ang mga dekada ng pag-aalinlangan, gumawa ang aming pamilya ng pinakamalaking desisyon. Nag-book kami ng mga tiket para sa isang paglalakbay na magpapabago sa aming kapalaran. Wala sa amin ang nakakaalam na ang biyaheng ito ay hindi lamang magbabago sa pananaw ng isang malaking pamilya, kundi magiging dahilan din upang tingnan ng buong Europa ang Pilipinas sa isang ganap na kakaibang paraan. Isang bansang dating banyaga ay malapit nang maging isang hindi inaasahang bituin sa buong kontinente. Sa sandaling lumapag ang mga gulong ng eroplano sa runway ng NAIA, ang puso ko ay kumabog ng napakalakas na akala ko'y maririnig ko ito sa gitna ng malawak na cabin. Ang buong grupo ng 20 katao ay kapwa kinakabahan at nasasabik. Ngunit wala sa amin ang nakakaalam na sa sandaling paglabas namin sa pinto ng eroplano, naghanda na ang Pilipinas ng isang pagbati na mag-iiwan sa aming lahat na natulala sa pagkamangha. Mula sa Aerobridge, pagpasok sa corridor patungo sa immigration area, akala ko ay pumapasok ako sa isang high-tech art exhibition. Ang buong kisame ay hindi mga ordinaryong ilaw o simpleng mga parisukat na panel, kundi mga dambuhalang LED screen na walang katapusan. Ipinapakita nila ang mga magagandang tanawin ng 4 na panahon ng Pilipinas. Napakalinaw ng bawat detalye. Ang mga ginintuang palayan ng Banawe ay lumitaw sa aming harapan na parang mga alon sa dagat. Ang misty na kabundukan ng Baguio sa madaling araw, ang turkesang tubig ng Palawan na kumikinang sa ilalim ng araw. Ilang segundo lang ang nakalipas, nasa malamig pa kaming kalangitan ng Europa. Sa sumunod na sandali, para kaming hinila sa isang ganap na kakaibang mundo.
Isang Pilipinas na makulay, marilag, at moderno na hindi namin kailanman naisip. Ang lolo ko, ang pinakakritikong traffic engineer sa pamilya, ang unang nagsalita. Huminto siya at tumingala sa kisame na may tingin na hindi ko pa nakita sa kanya sa loob ng mga dekada. Isang tingin na may halong pagkamangha at paghanga. Hindi ka panipaniwala, bulong niya. Ang mga bata naman, hindi na kailangang sabihin, ay tumatakbo-takbo para lang makakuha ng iba't ibang anggulo upang makita ng mas malinaw ang bawat magandang tanawin. Ang lola ko, na laging maingat, ay napangiti rin sa tuwa. Ngunit ang pagkamangha na iyon ay simula pa lamang. Pagdating sa immigration area, ang ikinagulat ng buong grupo ay hindi ang dami ng tao, kundi ang bilis. Kahit na 20 kami sa grupo, sa loob lamang ng wala pang 30 minuto, lahat kami ay nakatapos na sa mga proseso, walang siksikan, walang mahabang paghihintay, walang pagod. Tinitigan ko ang hanay ng mga automated control gate na hindi makapaniwala sa aking mga mata. Ilagay mo lang ang iyong pasaporte sa scanner, makikilala ng makina ang iyong mukha at bubukas ang gate. Tapos na. Isang simpleng proseso, ngunit napakatumpak. Para sa mga matatanda sa pamilya, nag-alala ako kung magagamit ba nila ang mga makina, ngunit isang batang security officer ang lumapit, ngumiti, at nagsalita sa napakalinaw na Ingles. Dito po kayo, sir, ma'am. Tutulungan ko po kayo. Kailangan lang tumayo ng lolo ko ng ilang segundo at automatikong kinilala siya ng system at bumukas ang gate. Lumingon siya sa akin, ang kanyang mga mata ay hindi maitago ang paghanga. Isang taong naging inhinyero sa Europa sa loob ng 30 taon ay kailangang aminin na ang teknolohiya sa airport ng Pilipinas ay napakahusay, hindi pa tapos. Pagdating namin sa baggage claim area, inihanda ko na ang aking sarili para sa mahabang paghihintay tulad sa maraming iba pang mga internasyonal na paliparan. Ngunit hindi. Ang lahat ng bagahe ng aming grupo ng 20 ay maayos na nakakumpol sa isang hiwalay na lugar, nakapatong sa isang platform na parang inihanda ng maaga. Isang staff ang nagpaliwanag sa isang magiliw na tono. Ang mga grupo na magkakasamang nag-book ay automatikong pinagsasama-sama ng sistema ang kanilang mga bagahe upang maiwasan ang pagkawala. Nagkatinginan kami sa pamilya, walang masabi. Ang tito ko, na unang nag-alinlangan sa teknolohiya ng Pilipinas, ay tumayo ng tahimik ng ilang segundo at saka nasabi, hindi tiyak na magagawa ito ng Europa ng ganito kabilis. Mula sa baggage area palabas sa main hall, lalo kaming nalito sa pinakamagandang paraan. Ang hangin ay malamig at may bahagyang amoy ng bango. Ang sahig na marmol ay napakalinis na sumasalamin sa mga ilaw. Ang mga karatula ay malaki, malinaw, at hindi nakakalito. Ang daloy ng mga tao ay maayos, ngunit hindi mahigpit. Ang mga bata sa grupo ay nagsisigawan sa tuwa nang makita ang mga modelo ng kulturang Pilipino na palamuti sa hall. Bigla kong naramdaman ang isang kakaibang bagay. Hindi lamang kami tinanggap ng Pilipinas sa pamamagitan ng mabilis na mga proseso. Ipinapakita sa amin ng Pilipinas ang isang maingat, magalang, sibilisado, at modernong paghahanda mula pa sa unang sandali. At sa sandaling iyon, alam kong nagsisimula ng gumuho ang aming mga lumang pagkiling. Lumingon ang lolo ko sa lahat at sinabi ang isang pangungusap na sa kalaunan ay naging panimulang salita sa nakamamanghang paglalakbay ng buong pamilya. Kung ganito na, kamoderno, ang pasukan, nagsisimula na akong maghinala na marami pang kayang gawin ang Pilipinas. Hindi namin alam na tama ang sinabi niya, dahil ang mga naghihintay sa amin sa hinaharap ay higit pa sa aming mga pinakamaligaw na imahinasyon. Ang 29-seater van ay dahan-dahang umalis sa paliparan, dinala kami patungo sa sentro ng Maynila. Lahat ay nakadungaw sa bintana na para bang takot na may makaligtaang sandali. Ngunit pagkatapos lamang ng ilang minuto, ang buong van ay sabay-sabay na natahimik sa pagkamangha. Hindi ito ang katahimikan ng pagod mula sa mahabang bayahe, kundi ang katahimikan ng sorpresa. Dahil sa aming harapan, isang Pilipinas na ganap na naiiba sa lahat ng aming naisip ang lumitaw. Ang skyway na patungo sa sentro ng lungsod ay tuwid, malawak, at may malinaw na mga linya. Ang mga median strip ay tinamnan ng mga puno, at sa magkabilang panig ay may mga berdeng damuhan na ginupit ng maayos
parang isang parke sa Europa. Napakakinis ng takbo ng sasakyan kaya't ang lolo ko, na napakasensitibo sa kalidad ng kalsada, ay sumandal upang maramdaman ang ibabaw ng kalsada at sinabi sa malalim na boses, napakakinis ng kalsada. Hindi ko inaasahan na ganito kaganda ang kalidad, ngunit iyon ay pampagana pa lamang. Habang papalapit ang sasakyan sa isang modernong tulay na kumukonekta sa mga business district para kaming napigil sa paghinga, ang tulay ay maringal na, nakatayo sa ilalim ng kalangitan sa gabi. Ang mga ilaw ay patuloy na nagbabago ng kulay, sumasalamin sa tubig ng ilog Pasig na lumilikha ng isang kumikinang na sinag ng liwanag na hindi ka panipaniwala. Ang tulay ay hindi lamang maganda. Ito ay maganda sa isang paraan na puno ng diwa, tulad ng isang tiwalang simbolo ng isang Pilipinas na pumapasok sa isang bagong panahon. Napanganga ang mga bata. Ang lola ko ay napabulalas, napakaganda. Habang ang lolo ko, nasanay na sa mga engrandeng tulay sa Germany at Austria, ay kailangang sabihin, kung ang tulay na ito ay ilalagay sa Europa, tiyak na magiging isang tourist icon ito kaagad. Ang mga lungsod sa gitnang Europa kung saan kami nakatira ay madalas na may antigong at tahimik na anyo, ngunit pinahanga kami ng Pilipinas sa kanyang modernidad na balanse sa kalikasan. Pagkaalis ng sasakyan sa tulay, pumasok kami sa isang urban space na nagpatulala sa buong pamilya. Sa itaas ay mga nagtataasang gusali, ang mga ilaw ay tumatama sa kalangitan ng gabi na parang isang sinag ng kaluwalhatian. Ngunit ang pinakanakamamangha sa akin ay hindi ang taas, kundi ang pagkakaisa. Lahat ay planado ng maayos, malinis, at organisado. Malalawak na mga parke at open space ang lumitaw sa gitna ng lungsod. Ang kalmadong tubig ay sumasalamin sa mga modernong gusali. Mahahabang parke ang magkakasunod sa tabi ng ilog. Kahit gabi na, may mga taong naglalakad at nagbibisikleta. Habang papalapit ang sasakyan sa sentro, ang tito ko, na dating pinaka-skeptical sa Pilipinas, ay tumingin sa tanawin sa magkabilang panig ng kalsada at napatawa na lang. Hindi ko alam kung nasa Maynila ako o sa isang bagong lungsod sa Europa. Tumingin ako sa lolo ko. Tahimik siyang nakaupo, nakapatong ang kamay sa baba at nakatingin sa labas ng bintana. Malinaw na nagkukumpara siya. Para sa isang traffic engineer na sanay sa mahigpit na pamantayan ng Europa, ang nakikita niya ngayon ay parang isang sampal sa kanyang mga lumang paniniwala. Mahina niyang sinabi, may pananaw sila sa pagtatayo. Malalawak ang mga kalsada, kaunti ang mga bottleneck. Napakatalino ng planong ito. Nang marinig ko iyon, kinilabutan ako. Alam kong para gamitin ng lolo ko ang salitang matalino, ang infrastruktura ay dapat talagang napakahusay. Habang mas malalim kaming pumasok sa lungsod, patuloy kaming namangha sa kakaiba ngunit maayos na kombinasyon. Isang Maynila na parehong moderno at puno ng tradisyon, sa tabi ng mga skyscraper, lumitaw ang mga kaakit-akit na lumang distrito tulad ng Intramuros na may mga lumot na bubong na parang isang magandang eksena sa pelikula. Mahina na sinabi ng lola ko, kakaiba ang lugar na ito. Moderno, ngunit hindi nawawala ang kanyang lumang ganda. Binuksan namin ang aming mga telepono upang suriin ang wifi sa sasakyan. Ilang segundo lamang, mahinang tumawa ang tito ko. Hindi ka pani-paniwala, mas mabilis pa ang internet kaysa sa Prague. Nag-agawa ng mga bata sa panonood ng orasan sa dashboard ng driver, nakikita ang GPS system na gumagana ng maayos nang walang anumang pagkaantala kahit na ang sasakyan ay dumadaan sa mga lugar na may mataas na populasyon. At ako, naramdaman kong ang kalangitan ng gabi sa Maynila ay unti-unting nagbubukas, nagpapakita ng isang Pilipinas na hindi pa namin nakikita sa mga aklat o balita. Isang Pilipinas na nagpapakitang maliit at lipas na ang lahat ng pagkiling tungkol sa isang umuunlad na bansa. Isang Pilipinas na kahit ang lolo ko na laging naniniwalang ang Europa ang pamantayan ay kailangang yumuko at aminin. Marami silang nagawa na higit pa sa aking imahinasyon at patuloy na tumakbo ang sasakyan. Ang mga ilaw ng lungsod ay patuloy na nagniningning na parang isang formal ngunit tiwalang pagbati. Hindi pa namin alam na ito ay simula pa lamang. Ang mga susunod na nakamamanghang bagay
ay higit pa sa maningning na urban infrastructure na aming nasaksihan. Pagkatapos mag-check-in sa aming hotel, na matatagpuan mismo sa isang makasaysayang distrito ng Maynila, pagod na ang buong pamilya. Ang mahabang biyahe, kasama ang nakakabiglang damdamin mula sa paliparan hanggang sa mga kalsada, ay nag-iwan sa lahat na gustong humiga at magpahinga. Ngunit bago pa kami makapagpahinga, ang aking 15 taong gulang na pamangkin ay tumakbo papalapit, hawak ang kanyang tiyan at nagrereklamo ng gutom. Tiningnan ko ang orasan, mahigit 10:30 na ng gabi. Sa Prague, sa oras na ito, karamihan sa mga tindahan ay sarado na. Ang mga restaurant na bukas ng gabi ay kailangan ng reservation o kailangang sumakay ng taxi papunta sa city center. Nag-alala talaga ako. Ang isang malaking lungsod sa Asya, bukas pa kaya ng ganito kagabi tulad ng nakita ko sa video o lahat ba iyon ay magandang anggulo lamang at ang katotohanan ay ganap na naiiba. Habang ako ay nalilito, ngumiti ang receptionist ng may kabaitan at sinabi sa malinaw na Ingles, "May convenience store po sa kanto, bukas, 24/7. May mainit din pong pagkain." Bago pa ako makasagot, nanlaki ang mga mata ng mga bata na parang nakarinig ng isang mahiwagang salita. Nag-aalala ang lola ko. "Totoo bang 24,007? Anak, ligtas ba sa ganitong oras ng gabi?" Iyon din ang tanong ko sa aking sarili. Ngunit sa huli, dahil sa gutom ng mga bata, nagpasya kaming subukan. Dinala ko ang buong pamilya sa isang maliit na kalye at ilang hakbang lamang nakatayo na kami sa harap ng malinaw na salamin ng isang maliwanag na convenience store. At doon, huminto ang buong grupo, nakatayo na parang mga estatwa ng ilang segundo. Sa loob, ang mga puting ilaw ay malinis at kasing liwanag ng araw. Ang mga estante ay maayos, puno ng iba't ibang uri ng pagkain, mga rice meal, siopaw, instant noodles, tinapay, inumin, dilatang gulay, at sariwang prutas. Lahat ay nakaayos ng maayos na parang isang high-end na tindahan sa Japan na nakita ko dati. Ngunit ang pinakaikinagulat ko ay ang dami ng customer. Mahigit 11 na ng gabi, ngunit ang mga customer ay patuloy na pumapasok at lumalabas. May isang taong nakasuot ng pang-ehersisyo, isang mag-asawa na may hawak na inumin at nag-uusap, at isang grupo ng mga kabataan na nakasuot ng uniforme ng paaralan. Lahat ay natural, na para bang oats pa lang ng gabi. Kung dadalhin ito sa Prague, tiyak na mapupuno ito, bulong ng tito ko. Pumasok kami. Ang hangin ay malamig at may amoy ng bagong saing na kanin. Isang staff ang bahagyang yumuko at ngumiti ng may kabaitan. Kahit halos hating gabi na, ang kanilang mga mukha ay sariwa pa rin na parang kasisimula pa lang ng kanilang shift. Binuksan ko ang isang box ng chicken adobo. Tiningnan ko ang presyo, mga 150 pesos. Kung i-convert sa euro, wala pang 3 euro. Ang tatay ko, isang taong napaka-partikular sa kaligtasan ng pagkain, ay tiningnang mabuti ang deskripsyon at bahagyang tumango na parang sinusuri ang isang pamantayang medikal. Pumili kami ng pagkain at lumipat sa maliit na kainan. Sa loob ng tindahan, may ilang maliliit na mesa na maayos na nakaayos, malinis na upuan at may mga saksakan pa ng kuryente. Itinuro sa amin ng staff kung paano gamitin ang microwave, ginabayan ang bawat isa sa pag-init ng pagkain. Nang matapos ang aking ulam, binuksan ko ang takip at halos matigilan. Ang mabangong amoy ng adobo ay umuusok. Ang kanin ay mainit na parang bagong luto. Ang mga kubyertos ay nakalagay sa isang hiwalay na malinis na lalagyan. Sumubo ako ng unang kutsara at natahimik ng ilang segundo, hindi dahil sa gutom, kundi dahil sa sorpresa. Ang sarap, sabi ko. Ang aking pamangkin ay kumakain ng siopaw at itinaas ang kanyang hinlalaki, ang kanyang mga mata ay nagniningning. Ang lola ko naman ay kumakain ng malambot na tinapay, hindi pa rin makapaniwala na kumakain siya ng hapunan sa kalaliman ng gabi sa isang banyagang bansa kung saan ang lahat ay napakalinis at masarap. Bumukas ang salamin na pinto ng tindahan. Ang tunog ng mga bisikletang dumadaan, ilang mga taong tumatakbo. Ang hangin sa gabi ay nagdala ng amoy ng mga bulaklak mula sa mga puno sa tabi ng kalsada. Tumingin ako sa labas at biglang gumaan ang pakiramdam ko. Halos dlaba na ng hating gabi,
ngunit ang kalye ay hindi nakakatakot. Ang mga ilaw sa kalye ay pantay na maliwanag, walang madilim na bahagi. Maraming mga CCTV camera. Ang mga tao ay naglalakad ng maayos, walang sigawan, walang pakiramdam ng panganib, walang pag-aalala tulad ng paglalakad sa gabi sa Europa. Tumayo ang lolo ko malapit sa salamin na bintana, pinagmamasdan ang kalye ng ilang minuto at saka dahan-dahang sinabi, "Tung sasabihin ninyo sa inyong mga kaibigan na sa Pilipinas ay maaari pa ring maglakad ng ligtas sa kalaliman ng gabi, malamang hindi sila maniniwala." Bumuntong hininga ang tatay ko. Napakalakas ng enerhiya ng lungsod na ito, bata at tiwala sa sarili. Pagkatapos kumain, humiling ang mga bata na maglakad-lakad pa. Nag-atubili ako, ngunit naalala ko ang sinabi ng receptionist. Napakaligtas po sa lugar na ito. Naalala ko ang imahe ng mga taong tumatakbo sa labas, ang liwanag na bumabalot sa buong kalye. Gumaan ang pakiramdam ko. Lumabas kami sa tindahan, dahan-dahang naglakad sa maliit na kalye. Ang hangin ay malamig, ang mga dilaw na ilaw ay malumanay, ang tunog ng mga sasakyan sa malayo, ang masayang usapan ng ilang grupo ng mga kabataan. Hindi pa ako nakaramdam ng isang lungsod na napakapalakaibigan na nagparamdam sa akin na komportable akong maglakad sa gabi nang walang anumang pag-aalinlangan. Sa sandaling iyon, naintindihan ko na hindi lamang sinakop ng Pilipinas ang mga turista sa pamamagitan ng magagandang tanawin o pagkain, kundi sa pamamagitan mismo ng pakiramdam ng kaligtasan, isang bagay na hindi lahat ng maunlad na bansa ay napapanatili. At iyon ay simula pa lamang. Sa ikalawang araw sa Pilipinas, nagising ako ng napakaaga, mahigit 5 pa lang ng umaga, ngunit sa labas ng bintana, ang lungsod ay gumagalaw na para bang may pumindot sa isang switch ng ilaw. Tumingin ako sa kalye at nakita ang mga taong nakasuot ng pang-ehersisyo na naglalakad, mga kabataang dahan-dahang nagbibisikleta sa bawat kanto, at sa malayo, mga matatandang nagsasanay ng mga pamilyar na ehersisyo. Napakasariwa ng hangin, kaya't hindi ako makapaniwala na nasa sentro ako ng isang mataong kabisera. Nagising na rin ang lolo ko. Sabay kaming bumaba para maglakad. Ilang minuto lang, nakakita kami ng isang maliit na parke. Sa gitna ng parke, isang grupo ng mga matatanda ang nagsasanay ng tai chi sa saliw ng musika. Ang kanilang mga galaw ay malumanay at tiyak, kasabay ng kanilang paghinga. Ang lolo ko, na bihirang magpakita ng emosyon, ay huminto at pinanood sila. Ang kanyang mga mata ay nagniningning. Isang matandang lalaki ang nakakita sa amin, lumapit, ngumiti ng malugod at kumaway na nagaanyayang sumali. Kahit hindi siya marunong mag-Ingles, ginamit niya ang body language ng napakanatural na naintindihan namin kaagad. Tumawa ang lolo ko at sumali sa grupo, habang ako ay nakatayo sa gilid, nagmamasid at nararamdaman ang isang espesyal na bagay. Isang koneksyon sa pagitan ng mga tao na hindi nangangailangan ng wika, kundi kabutihang loob lamang. Pagbalik sa hotel, nagkasundo ang buong pamilya na sumakay ng MRT upang libutin ang lungsod. Kung 20 kami na magtataksi, magastos sa oras at mahirap pamahalaan. Ang mga bata ay sabik na maranasan ng tren sa Pilipinas na sikat sa pagiging on-time sa bawat minuto na napanood nila online. Naglakad kami papunta sa pinakamalapit na istasyon at pagpasok pa lang namin halos sabay-sabay kaming napabulalas. Ang istasyon ay napakalinis na pakiramdam ko ay maaari kong ilagay ang aking kamay sa sahig at maging panatag pa rin. Ang sahig ay makintab, ang mga pader ay puti at maliwanag, at ang mga karatula ay malaki, malinaw at madaling maintindihan. Ang pinaka-espesyal ay walang anumang kakaibang amoy. Sa Europa, ang mga istasyon ng subway ay madalas na may kakaibang amoy dahil sa kahalumigmigan, katagalan at dami ng tao. Ngunit ang istasyon ng MRT sa Maynila ay iba, malinis, mahangin, moderno, walang magulong ingay, walang siksikan. Ang tito ko, ang tech expert, ay tumayo sa harap ng automated ticket machine at tumango-tango sa paghanga. Ang touchscreen ay makinis, ang operasyon ay simple, at ang bilis ng pagproseso ay napakabilis. Sa loob lamang ng ilang minuto, nakabili na siya ng ticket para sa aming 20. Ang bilis ng pagprint ng ticket ay ikinatuwa pa ng 2 bata. Bumaba kami sa platform.
Sa aming harapan ay isang sistema ng matataas na platform screen doors, isang detalye na kahit maraming lungsod sa Europa ay hindi pa naisasaayos. Ang electronic board ay nagpapakita ng oras ng pagdating ng tren ng eksakto sa bawat segundo. Sabi sa screen, 2 minuto at 30 segundo. At tama nga, huminto ang tren ng maayos, bumukas ang pinto ng walang malakas na ingay. Pagpasok ng aming grupo ng 20 sa bagon, muli akong napahanga. Ang bagon ay makintab na malinis, ang mga upuan ay maayos na nakaayos, at ang mga handrail ay idinisenyo na may iba't ibang taas para magamit ng lahat ng edad. Naglalaro ang mga bata habang nakahawak sa mga handrail. Ang lola ko ay umupo sa priority seat, ang kanyang mga mata ay puno ng paghanga. Ngunit ang pinakanakaantig sa akin ay isang maliit na detalye na may malaking halaga. Nang pumasok ang lola ko sa bagon, isang binatang nakaupo sa priority seat ang agad na tumayo at mahinang sinabi, "Dito na po kayo, lola." Hindi naintindihan ng lola ko ang Tagalog, ngunit sa ngiti ng binata, naintindihan niya kaagad. Inilagay niya ang kanyang kamay sa dibdib at yumuko bilang pasasalamat. Sa sandaling iyon, naramdaman kong lumambot ang aking puso. Isang maliit na kilos, ngunit sapat na upang lumikha ng malaking init sa puso. Nang magsimulang umandar ang tren, muli kaming nakaranas ng bahagyang pagkabigla. Sa ilalim ng lupa, ang wifi sa tren ay napakalakas na nakapanood pa ng video ang mga bata. Sinubukan naman ng tito ko ang bilis at nanlaki ang kanyang mga mata. Hindi ka panipaniwala. Sa ilalim ng lupa, mas mabilis pa ang internet kaysa sa ilang istasyon sa Europa. Ang takbo ng tren ay makinis, walang malakas na pagyanig, walang nakakairitang ingay. Sa bintana, lumitaw ang lungsod na may maayos na ritmo sa pagitan ng luma at bago. Ang mga maliliit na karatula ng mga lumang tindahan ay kahalubilo ng mga modernong gusali. Ang mga kalsada ay abala, ngunit hindi magulo. Ang mga motorsiklo ay gumagalaw ng may ritmo, maayos, hindi nagsisiksikan, tulad ng aming inaasahan. Nang huminto ang tren sa istasyon malapit sa Intramuros, nagsigawan ang mga bata, naghilaan sila palabas, pumasok sa masiglang kapaligiran ng isang distrito na parehong tradisyonal at moderno, kung saan ang bawat karatula, bawat tindahan, ay may sariling katangian. Habang naglalakad sa gitna ng banayad at ritmikong daloy ng mga tao, naramdaman ko ang isang Pilipinas na hindi lamang malakas sa infrastruktura kundi mayaman din sa pagkakakilanlan at puno ng buhay. Isang Pilipinas na marunong magpahalaga sa kanyang nakaraan habang buong tiwalang niyayakap ang modernong anyo. At sa sandaling iyon, naintindihan ko ang isang bagay. Maaaring magbasa ang isang tao ng daan-daang artikulo tungkol sa Pilipinas, ngunit sa pagtapak lamang sa istasyon ng tren, sa pagsama sa daloy ng mga tao sa umaga, sa pagkakita sa ngiti ng mga ordinaryong tao, doon mo lamang tunay na mararamdaman na ang Pilipinas ay maganda sa sarili nitong paraan. Isang ganda na habang mas natutuklasan namin, mas lalo kaming nahuhumaling. Sa ikatlong araw ng aming paglalakbay, nang akala namin na sanay na kami sa mga sorpresa sa Pilipinas, isang hindi inaasahang pangyayari ang naganap na halos ikinataranta ng buong pamilya. At mula sa insidenteng iyon, nasaksihan namin ang isa sa mga pinakasopistikadong sistema ng seguridad at pamamahala ng mga nawawalang gamit na aming naranasan. Isang sistema na kahit ang isang IT specialist ng gobyerno tulad ng tito ko ay natulala sa paghanga. Nang araw na yon, pagkatapos naming mamasyal sa Intramuros at bumili ng ilang souvenirs, muli naming pinili ang tren bilang aming transportasyon. Ang lahat ay naging maayos tulad ng dati. Dumating ang tren sa oras, malinis ang bagon, maraming bakanting upuan at mabilis ang wifi. Walang sinuman ang nag-akala na ilang minuto lamang matapos bumaba sa tren, biglang namutla ang isa sa aking mga pamangkin. Sumigaw siya. Wala na sa bulsa ko ang telepono ko. Natigilan ang buong pamilya. Ang kanyang telepono ay hindi lamang isang gamit para sa komunikasyon. Naglalaman din ito ng kanyang mga plane ticket, litrato, bank account at mga contact. Ang pagkawala nito sa isang banyagang bansa ay nangangahulugan ng napakaraming problema. Nagpanik ang kanyang mga magulang, nanginginig ang mga kamay ng lola ko sa pag-aalala, at agad na sinuri ng tito ko ang location tracking app, ngunit wala ng signal. Namula ang mukha ng aking pamangkin sa takot.
Walang sinuman ang sumisi sa kanya, ngunit ang tensyon ay malinaw sa bawat mukha. Nagmamadali kaming pumunta sa security office ng istasyon. Sa totoo lang, inihanda ko na ang aking sarili para sa isang mahabang proseso tulad sa maraming ibang bansa. Pag-file ng report, paghihintay ng ilang oras na may maliit na pag-asa. Ngunit ang katotohanan ay ganap na naiiba. Tiningnan kami ng security officer ng may kalmado at profesional na kilos na nakakagulat. Nagtanong siya ng ilang maikling tanong. Anong linya po ang sinakyan ninyo? Saang direksyon? Anong numero ng bagon? Anong eksaktong oras? Mabilis siyang nag-type sa keyboard. Ang malaking screen sa likuran niya ay agad na nagpakita ng mapa ng linya ng tren, isang listahan ng mga kamera sa bawat bagon, bawat istasyon, bawat minuto. Nakatayo kami sa likuran niya, nanonood na may malalaking mata na parang nakasaksi kami ng mahika. Wala pang 5 minuto, bumalik ang security officer at sinabi, natukoy na po namin ang lokasyon ng device. Nakuha na ito ng staff sa susunod na istasyon. Kailangan nyo lang pong pumunta sa susunod na istasyon para makuha ito. Halos hindi kami makapaniwala. Isang insidenteng tila seryoso ay nalutas ng mas mabilis pa kaysa sa pagtawag ng taxi sa Prague. Agad kaming pumunta sa susunod na istasyon. Sa security office doon, hawak nila ang telepono, maayos na nakalagay sa isang lalagyan para sa mga nawawalang gamit. Matapos kumpirmahin ang aming pagkakakilanlan gamit ang pasaporte at paglalarawan sa telepono, marahan itong ibinigay ng staff sa aking pamangkin. Niyakap niya, nang mahigpit ang telepono, na para bang natagpuan niyang muli ang isang bahagi ng kanyang kaluluwa. Ngunit ang mas ikinagulat namin ay hindi ang bilis o ang katumpakan, kundi ang nakita namin sa likuran ng staff, isang mahabang hanay ng mga estante na puno ng iba't ibang nawawalang gamit payong, wallet, salamin, jacket, bag, lahat ay nakaayos ng maayos ayon sa lugar, numero at petsa. Walang gulo, walang pagkakamali, walang anumang senyales ng kawalan ng transparency. Ang tito ko, na may 15 taong karanasan sa teknolohiya at data management, ay tumingin sandali at sinabi, ito ang pinakamahusay na lost and found management system na nakita ko. Hindi lang nila hinahanap ang mga gamit, iniimbak, iniuuri at pinoproseso nila ito ng napakabilis. Tumingin sa akin ang tatay ko, ang doktor, at sinabi sa mahinang boses, nakikita mo ba, ang isang bansang may magandang seguridad ay hindi isang bansang walang nawawalang gamit, kundi isang bansang may kakayahang lutasin ang bawat insidente ng may kabaitan at kahusayan. Ngumiti ang lola ko, na para bang nabunutan ng tinik. Napakabait ng mga Pilipino. Kapag nahanap nila, ibinabalik agad. Ang aking pamangkin naman ay halos maiyak. Hindi siya makapagsalita ng marami, nagbulong lamang ng pasasalamat sa staff, ngunit ang kanyang mga mata ay puno ng pasasalamat. Pabalik sa hotel, hindi tumigil ang pamilya sa pag-uusap tungkol sa aming karanasan. Ang tito ko ang pinakamasigasig. Ang sistema ng camera, ang data, ang koordinasyon sa pagitan ng mga istasyon lahat ay napaka-profesional. Para mapatakbo ito, dapat ay may malakas na teknolohikal na pundasyon ang Pilipinas. Ang lolo ko ay nakaupo sa tabi niya, nakapatong ang kamay sa baba at sinabi sa malalim na boses, maraming magagandang bagay sa Europa, ngunit ang ganitong kaayusan at bilis, hindi ko pa nakita kailanman. Sa sandaling iyon, napagtanto ko na ang biyaheng ito ay hindi lamang nagpapasaya sa pamilya, unti-unti nitong ginigiba ang mga matatag na paniniwala ng mga mas matatanda sa aming pamilya at nananalo ang Pilipinas sa pamamagitan ng kabaitan, teknolohiya, seguridad sa pamamagitan ng mga simpleng bagay ngunit puno ng kapangyarihan. Hindi pa namin alam na pagkatapos ng araw na iyon, may isa pang bagay na mas magpapamangha sa buong pamilya. Isang bagay na may kinalaman sa kalusugan, sa buhay, at sa isang sistema ng pangangalagang pangkalusugan na yuyukuan ng buong Europa. Sa ika-6 na araw ng aming paglalakbay, isang araw na akala namin magiging puno lamang ng mga magaang na gawain, ay biglang naging pinakamalaking pagsubok para sa aming pamilya. Isang sandali na, ganap na nagbago sa aming pagtingin sa Pilipinas. At ang sandaling iyon ang siyang magpapamangha sa buong Europa. Noong umagang iyon,
ang panahon sa Maynila ay presko. Pagkatapos ng ilang araw ng paglalakad, nagpasya ang pamilya na magpahinga at mamasyal lamang sa mga kalye malapit sa hotel. Ngunit ilang sandali pa lang kaming naglalakad, biglang huminto ang lolo ko, isang 70 taong gulang na inhinyero. Inilagay niya ang kanyang kamay sa dibdib at ang kanyang mukha ay kumunot sa sakit. Mabilis siyang huminga at namutla ang kanyang mukha. Nagpanik ako. Lolo, anong nangyari? Saan masakit? Hindi siya sumagot agad. Itinuro lamang ang kaliwang bahagi ng kanyang dibdib at mas lalong nahirapang huminga. Ang tatay ko, isang internal medicine doctor na may higit 20 taong karanasan, ay agad siyang sinuri at ang kanyang mukha ay mas namutla pa kaysa sa lolo ko. Tumaas ng husto ang presyon ng dugo ni Papa. May mga senyales ng paninikip ng dibdib. Kailangan nating tumawag ng emergency ngayon din. Natigilan ang buong pamilya ng ilang segundo. Sa isip ko, libu-libong alalahanin ang lumitaw. Nasa isang banyagang bansa kami, iba ang wika, hindi pamilyar sa sistema ng kalusugan. Paano kung hindi kami makakuha ng tulong sa oras? Ano ang dapat naming gawin? Nanginginig ang kamay ko habang pinipindot ang emergency number 911. Isang beses lang tumunog ang telepono. Sa kabilang linya, isang kalmadong boses ng babae ang sumagot. Manila Emergency, ano po ang maitutulong ko? Mabilis akong nagsalita. Ang lolo ko po ay may paninikip ng dibdib. May kasaysayan siya ng alta presyon. Nandito kami malapit sa Intramuros. Ang boses ng operator ay nanatiling kalmado. Hindi nagmamadali ngunit napaka-profesional. Papunta na po ang ambulansya. Panatilihin niyo po siyang kalmado at iwasan ang paggalaw. Bago ko pa maibaba ang telepono, napaiyak na ang lola ko. Ang mga bata ay natakot at nagsama-sama sa isang sulok. Hinawakan ng tatay ko ang kamay ng lolo. Sinuri ang kanyang pulso habang pinapakalma siya. Ang tensyon ay ramdam na ramdam. At pagkatapos, wala pang 5 minuto, narinig namin ang sirena sa dulo ng maliit na kalye. Nakita ko ang isang puting ambulansya na may kumikislap na asul na ilaw na mabilis na dumarating, mabilis, ngunit hindi maingay, tumpak at tiyak. Bumukas ang pinto at 2 batang paramedic ang bumaba, hindi natataranta, hindi nawawala sa sarili. Dumating sila nang may lubos na profesionalismo. Sinuri ng isa ang presyon ng dugo at tibok ng puso ng lolo ko. Ang isa naman ay nagsalita sa matatas na Ingles. Mayroon po ba siyang medical history? Kailan po nagsimula ang sakit? Nahihirapan po ba siyang huminga? Ang paraan ng kanilang pagtatanong ay malinaw, direkta, at walang nakaligtaang detalye, isang bagay na kahit sa Europa ay minsan hindi nagagawa ng ganito kahusay. Pagkatapos ay inilagay nila siya sa stretcher. Hawak ng lola ko ang kamay niya, nanginginig sa pag-aalala. Ngunit inilagay ng isang paramedic ang kanyang kamay sa balikat ng lola ko at mahinang sinabi sa Ingles, "Huwag po kayong mag-alala, magiging maayos po siya. Kaya po naming hawakan ito." Ang mga salitang iyon ay parang isang gamot na pampakalma. Sa ambulansya, pinayagan akong sumama. Ang loob ay maluwag, malinis at moderno. Mayroong blood pressure monitor, heart rate monitor, oxygen tank, at kumpletong emergency equipment na maayos na nakaayos, hindi naiiba sa pamantayan sa Europa. Isang paramedic ang patuloy na sumusubaybay sa kondisyon ng lolo ko, ipinapadala ang mga datos ng direkta sa ospital sa pamamagitan ng isang konektadong device. Ang isa naman ay tumawag sa emergency room. Lalaking pasyente, 70 taong gulang, paninikip ng dibdib, alta presyon. Ihanda ang ECG room. Lahat ay nangyari ng mabilis, malinaw at tumpak na parang isang perpektong na program na makina. 10 minuto lamang ang inabot ng sasakyan upang makarating sa isang kilalang internasyonal na ospital at nang bumukas ang pinto, halos hindi ako makahinga sa pagkamangha. 4 na medical staff ang naghihintay na. Hindi sila nagtanong tungkol sa mga papeles, hindi humingi ng mga dokumento. Ang unang ginawa nila ay dalhin ang lolo ko sa emergency room. Sinabi ng isang nurse, "Mamaya na po ang mga papeles. Unahin ang pagliligtas ng buhay." Tiningnan ko ang tatay ko, isang doktor sa Europa, at nakita kong nanlaki ang kanyang mga mata hindi sa takot, kundi sa pagkamangha. Napakabilis at tama ang proseso, bulong niya. Sa emergency room, ang lahat ay nangyari na parang isang ipo-ipo.
Kinuha ang kanyang ECG, sinukat muli ang presyon ng dugo, kumuha ng dugo para sa mga pagsusuri. Inilagay ang mga electrode sa kanyang dibdib. Nag-usap sila sa Tagalog, ngunit ang kanilang koordinasyon ay perpekto, na para bang nagsanay na sila ng libu-libong beses. 10 minuto lamang ang lumipas, pumasok ang pangunahing doktor. Isang lalaking nasa 40s, kalmado, may matalinong mga mata at isang boses na malumanay ngunit may autoridad. Hindi po siya inatake sa puso. Ito po ay isang pansamantalang paninikip ng dibdib dahil sa pagod at pagbabago ng time zone. Ngunit kailangan niya pong magpahinga, uminom ng gamot, at manatili para sa obserbasyon sa loob ng isang araw. Sabay-sabay kaming napabuntong hininga. Niyakap ng lola ko ang lolo, ang kanyang mga luha ay dumaloy dahil sa ginhawa. Lumapit ang tatay ko at kinamayan ang doktor na Pilipino. Ang kanyang boses ay puno ng paggalang. Napakagaling ng inyong ginawa. Napaka-profesional. Ngumiti ang doktor na Pilipino nang may pagpapakumbaba. Ginagawa lang po namin ang aming trabaho. Matapos dalhin ang lolo ko sa observation room, dinala nila ang kanyang mga gamot at maingat na ipinaliwanag. Ang mas ikinagulat ko ay ang gastos. Nang iprint ng ospital ang bill, akala ko ay may kulang silang na-type. Ambulansya, emergency consultation, ECG, blood tests, at observation sa silid. Ang kabuuan ay nasa 15,000 pesos lamang o humigit kumulang 300 euro. Tinitigan ng tatay ko ang bill nang matagal at saka bumulong. Sa Europa, ang pagtawag pa lang ng ambulansya ay halos 300 euro na. Nagkatinginan kami, walang nagsalita. Ngunit naintindihan ng lahat, hindi lamang ito mura. Ito ay isang sistema ng kalusugan na epektibo, nakatuon at makatao. Nang hapong iyon, bumuti na ang pakiramdam ng lolo ko. Sa parke malapit sa ospital, dinala namin siya upang umupo sa isang bangko. Marahang humihip ang hangin. Isang matandang babaeng Pilipino ang lumapit, ngumiti at nangumusta. Kahit hindi siya marunong mag-Ingles, binuksan niya ang kanyang telepono, gumamit ng translation app, nag-type ng ilang salita at ipinakita sa amin, "Okay na po ba si Lolo? Pagaling po kayo." Kumuha siya ng ilang candy mula sa kanyang bulsa at ibinigay sa mga bata. Isang maliit na kilos, ngunit kasing init ng sikat ng araw. Pinanood ko ang eksenang iyon, ang puso ko ay parang pinisil. Isang banyagang bansa, ngunit pinaramdam sa amin na kami ay pamilya. Isang banyagang sistema ng kalusugan, ngunit mas tumpak pa ang paghawak kaysa sa aming naranasan sa Europa. Isang banyagang medical team, ngunit puno ng kabaitan. Nang araw na iyon, nagkasundo ang buong pamilya sa isang bagay. Ang sistema ng kalusugan sa Pilipinas ay hindi lamang mahusay, kundi isang bagay na dapat yukuran ng Europa. At ang kasukdulang iyon, ang sandaling nagpaunawa sa amin na ang biyaheng ito ay hindi lamang isang bakasyon. Ito ay isang paglalakbay na nagpamulat sa aming mga mata, nagbago sa aming pananaw. Isang paglalakbay na nagturo sa amin na ang Pilipinas ay hindi na isang imahe lamang sa video, kundi isang bansang tunay na malakas, sibilisado at puno ng pagkatao. May mga bagay na sinasabi lamang ng isang tao kapag nakaranas na ng sapat na mga pagsubok, kapag ang puso ay nayanig sa pasasalamat, kapag ang tiwala ay nasubok, at kapag ang mga lumang pagkiling ay bumagsak na parang isang walang halagang balat. Sa huling araw namin sa Pilipinas, habang nakaupo kami sa departure lounge ng AIA, binuksan ko ang aking maliit na kwaderno at isinulat ang isang simpleng linya na naglalaman ng buong puso ko. Ang Pilipinas ay mas kahanga-hanga kaysa sa lahat ng aking inakala. Ngunit sa totoo lang, mas marami pa akong gustong aminin. Inaamin ko na bago ako dumating dito, dala ko ang maraming pag-aalinlangan, maging takot. Nag-alala ako sa kaligtasan, sa trapiko, sa kalusugan, sa wika. Nag-alala ako sa lahat ng bagay na karaniwang naririnig ng isang Europeo tungkol sa isang bansa sa kabilang panig ng karagatan. Inaamin ko na nang mapanood ko ang video ng babaeng tumatakbo sa gabi, inisip kong ito ay isang eksena lamang na kinunan sa isang espesyal na lugar. Hindi ko kailanman pinaniwalaan na daan-daang kalye sa Pilipinas ay maaaring maging maliwanag, masigla at ligtas. Inaamin ko na nang marinig kong may modernong tren ang Pilipinas, palihim akong natawa. Inisip ko, paanong ang isang bansa sa Asia ay magiging on time tulad ng Europa?
ngunit pinatahimik ako ng Pilipinas. Ang tren ay dumating sa eksaktong segundo, ang istasyon ay napakalinis at ang wifi ay napakalakas na akala ko ay nasa opisina ako sa Prague. Inaamin ko na inisip kong ang mga Pilipino ay mukha lamang mabait para maging kaaya-aya. Ngunit naintindihan kong sa kanilang kabaitan ay may tunay na kagandahang loob, sa kanilang pagiging simple ay may lakas. Hindi sila maingay, ngunit laging handang tumulong. Hindi sila nagmamayabang, ngunit ang kanilang mga ginagawa ay nag-uutos ng respeto. Ngunit ang pinakamalaking pag-amin ay ang nangyari sa lolo ko. Kailangan kong aminin na sa sandaling tumawag kami ng emergency, natakot ako ng husto na nanginginig ang aking mga kamay. Inisip kong haharapin namin ang pagkaantala at kakulangan sa profesionalismo tulad ng kung minsan ay inilalarawan ng media sa Europa. Ngunit 5 minuto lamang at dumating ang ambulansya. Kailangan kong aminin na nang makita ko ang medical team ng Pilipinas na nagtatrabaho, natulala ako. Hindi dahil sa pag-aalala, kundi dahil sa pagkamangha. Sila ay kalmado, tumpak, at nagtutulungan bilang isang perpektong koponan tulad sa mga pagsasanay sa malalaking ospital sa Germany o Austria. Kailangan kong aminin na hindi ko pa nakita ang tatay ko, isang veteranong doktor na gumalang sa mga dayuhang kasamahan ng ganoon kabilis. Hindi siya nagsalita ng marami, ngunit ang kanyang pakikipagkamay at tingin sa doktor na Pilipino ay nagsabi ng lahat. Kailangan kong aminin na nang hawakan ko ang bill para sa pagpapagamot, hindi ako makapaniwala. Isang bansa na iniisip pa rin ng marami na umuunlad ay kayang magbigay ng mataas na kalidad na serbisyong medikal sa isang napakamakataong halaga. Ngunit higit sa lahat, inaamin ko na ang Pilipinas mismo ang nagturo sa akin ng isang malaking aral. Huwag husgahan ang isang bansa batay sa mga pagkiling, husgahan ito batay sa tunay na karanasan. Dumating ako rito na may pag-aalinlangan, aalis ako na may pasasalamat, at tahimik akong nangangako tulad ng sinasabi ng maraming Pilipino hanggang sa muli. Ilang araw lamang matapos umalis ang aming pamilya sa Pilipinas, nangyari ang hindi inaasahan. Isang malaking alon ng talakayan ang kumalat sa buong Europa na nagpagulat sa media, mga eksperto, at maging sa mga ahensya ng gobyerno. Ang pinagmulan ng lahat ng ingay ay ang mga simpleng litrato at video na ipinost ko sa social media. Noong una, nagbahagi lamang ako ng ilang ordinaryong sandali. Ang lolo ko na nakasuot ng barong Tagalog sa tabi ng Luneta Park, ang mga bata na kumakain ng instant noodles sa hating gabi sa isang convenience store, ang buong pamilya na naghihintay sa tren na dumating sa eksaktong minuto. Hindi ko inakala na ang mga maliliit na bagay na ito ay magiging sanhi ng isang Philippine fever. Sa unang araw, ilang dosenang kaibigan ang nagkomento. Sa ikalawang araw, ang aking mga post ay naibahagi ng daan-daang beses. Sa ikatlong araw, pumasok na ang media ng Czech. Isang malaking pahayagan ang naglathala ng isang artikulo na may kapansine-pansing headline, Pilipinas, ang bagong sinag ng ligtas na pandaigdigang turismo. Sa loob lamang ng ilang oras, 12 ng iba pang mga artikulo ang sumunod. Sinuri nila ang pag-unlad ng infrastruktura, ang bilis ng pagtugon sa emergency, ang antas ng kaligtasan sa gabi, ang sistema ng tren, at ikinumpara pa ang gastos sa pagpapagamot sa Europa. Inimbitahan ng pambansang telebisyon ang isang traffic expert upang suriin ang skyway at ang bilis ng urbanisasyon sa Maynila. Isang doktor ang inimbitahan sa isang palabas upang pag-usapan ang medikal na karanasan ng aking lolo. Ang mga reporter ay dumagsa sa mga komunidad ng Pilipino sa Prague upang mag-interview. At pagkatapos, nangyari ang pinakanakakagulat. Sa isang regular na press conference ng gobyerno ng Czech, tinanong ang punong ministro tungkol sa biglaang pagtaas ng bilang ng mga mamamayang gustong maglakbay sa Pilipinas. Ngumiti siya at sumagot sa isang kalmado ngunit magalang na tono. Masyado na nating tiningnan ang Pilipinas sa lumang lente. Marahil ay oras na upang buksan ang ating mga mata at matuto ng higit pa mula sa bansang ito. Napigil ang hininga ng buong press room. Isang reporter ang nagtanong, nagiging bagong modelo ba ang Pilipinas? Sumagot siya, sa bilis ng pag-unlad, kaligtasan at kalidad ng serbisyo, sila ay talagang karapat-dapat nating tularan. Ang mga salitang iyon ay agad na kumalat sa buong Europa.
Ang headline ng isang pahayagan sa Poland, Pilipinas, nagdulot ng kaguluhan, mga taga-Czech, naguunahan sa pag-book ng mga tiket. Mas malalim na sinuri ng media sa Germany ang sistema ng tren sa Maynila, tinawag itong isang malaking hakbang para sa Timog Silangang Asya. Isinulat pa ng isang pahayagan sa Austria, kung gusto mong makita ang balanse sa pagitan ng modernidad at tradisyon, pumunta ka sa Pilipinas. Ngunit ang pinakamalaking alon ay nagmula sa reaksyon ng mga tao. Sa mga forum sa paglalakbay sa Europa, nag-uumapaw ang mga user na nagbabahagi ng mga larawan, nagtatanong tungkol sa presyo ng tiket, mga proseso ng visa at kaligtasan sa gabi. Ang bilang ng mga paghahanap para sa keyword na Philippines Travel ay tumaas ng husto, nalampasan pa ang Thailand at Singapore sa loob ng ilang magkakasunod na linggo. Kinailangan ng mga airline na magdagdag ng mga flight at ang mga travel company ay nagbukas ng mga bagong pakete para lamang sa Pilipinas. At ang mga lugar kung saan may mga komunidad ng Pilipino sa Prague ay naging sentro ng pagsabog. Pumipila ang mga Czech para bumili ng kape barako, instant pancit at maging mga souvenir. Mayroon ding mga nagtatanong lamang para sa impormasyon sa paglalakbay sa Pilipinas. Isang kaibigan ko ang nagsabi, "Nakita ko ang mga post mo at hindi ako makapaniwala. Napakamoderno ng Pilipinas. Nag-book na ako ng tiket." Isang kasamahan naman ang biglang umamin, "Akala ko mahirap ang Pilipinas, pero ngayon nakikita kong mali ako." At ako, isang ordinaryong empleyada sa opisina, ay biglang naging gabay para sa hindi mabilang na mga taong mausisa tungkol sa Pilipinas. Nagpapadala sila ng mga mensahe, nagtatanong tungkol sa bawat detalye mula sa pagkain at presyo hanggang sa sistema ng transportasyon, mga ospital at mga convenience store. Sumasagot ako ng hindi napapagod dahil sa tuwing ikinukwento ko ito, napupuno ng emosyon ang aking puso. Akala ko noon ay boring ang buhay ko, ngunit napakasuwerte kong nasaksihan ang katotohanan tungkol sa isang bansa na matagal nang hindi nauunawaan ng kanluran, isang bansang ligtas kapag sumapit ang gabi, isang bansang malakas sa teknolohiya, isang bansang makatao kahit sa pinakamahirap na sandali, isang bansang nagpamangha sa milyon-milyong Europeo at alam kong ito ay simula pa lamang. Ang alon ng Pilipinas ay lalayo pa dahil kapag ang isang magandang katotohanan ay naikalat, ito ay maglalakbay ng napakalayo sa sarili nitong paraan. Habang umaalis ang eroplano sa runway ng NAIA, unti-unting tumataas at tumatagos sa manipis na ulap, hindi ko maalis ang aking tingin sa bintana. Ang mga dilaw na ilaw sa lupa ay unti-unting lumiliit. Ang mga tuwid na kalsada ay nagiging manipis na sinulid ng liwanag. Ang ilog Pasig ay umaagos na parang isang malambot na seda sa ilalim ng sumisikat na araw. Hindi ko akalain na 2 linggo lang ang nakalipas, ang lugar na iyon ay ganap na banyaga sa akin. Ngunit ngayon, bawat sulok ng Maynila ay nagpapaalala ng isang alaala. Sa sandaling iyon, kumirot ang aking puso. Isang kakaibang panghihinayang ang gumapang sa aking katawan. Ayokong umalis, talaga. Tumingin ako sa lolo ko. Nakararating lang mula sa isang atake sa dibdib na nagpatakot sa buong pamilya. Mahimbing siyang natutulog, pantay ang paghinga, payapa ang mukha. Isang kapayapaan na ibinigay sa kanya ng Pilipinas upang hindi maranasan ng aming pamilya ang sakit ng pagkawala sa ibang bansa. Hawak ng lola ko ang kanyang kamay, nakatingin sa labas ng bintana at nakangiti. Mahina niyang sinabi, ngunit narinig ko, napakabuti ng bansang ito, napakabait ng mga tao. Bigla kong naalala ang hindi mabilang na mga sandali na aming naranasan. Naalala ko ang sigawan ng mga bata nang dumating ang tren sa eksaktong minuto. Naalala ko ang pagyuko ng tatay ko sa doktor na Pilipino nang may buong paggalang. Naalala ko ang pagmumuni-muni ng tito ko nang makita ang perpektong sistema ng teknolohiya sa istasyon ng tren. Naalala ko ang matandang babaeng Pilipino na humawak sa aking kamay sa parke at hiniling na gumaling ang lolo ko. Naalala ko ang mga tingin, ang mga ngiti, ang mga simpleng pagbati na napakainit sa pakiramdam. Lumalabas na ang nagiiwan ng marka sa puso ng isang tao tungkol sa isang bansa ay hindi ang matataas na gusali, hindi ang magagandang tulay, hindi ang modernong tren, kundi ang mga tao. Ang mga Pilipino ay magiliw, mabait, tapat, at taos puso.
Dumating ang aming pamilya sa Pilipinas na may napakalumang mga pagkiling. Umalis kami sa Pilipinas na may napakabagong mga puso. Bago lumipad ang eroplano, nagkaroon kami ng isang maikling usapan. Walang nagtanong kung babalik ba kami, dahil iyon ay naging isang katiyakan na. Sa halip, bawat isa ay nagpasalamat sa sarili nilang paraan. Sabi ng lolo ko, dahil sa bansang ito, nandito pa rin ako, kasama ang aking pamilya. Sabi ng nanay ko, wala pa akong nakitang lugar na ganito kaligtas at palakaibigan. Sabi ng tito ko, ang Pilipinas ay kung saan magkasama ang teknolohiya at kabaitan. Sabi ng tatay ko, ang kanilang sistema ng kalusugan ay talagang nagpahanga sa akin. Sabi ng mga bata, napakasaya sa Pilipinas. Sa susunod, mas matagal tayo doon ha? Nakaupo ako at nakikinig, naluluha ang mga mata. Sa unang pagkakataon sa aking buhay, malinaw kong naramdaman kung gaano kalalim kayang abutin ng isang banyagang bansa ang puso ng isang tao. Lumampas ang eroplano sa mga ulap at tumama ang sikat ng araw sa cabin. Binuksan ko ang aking kwaderno at isinulat ang ilang linya. Ang Pilipinas ay hindi lamang isang lugar na aking pinuntahan. Ang Pilipinas ay naging isang mahalagang bahagi ng alaala ng aming pamilya. Isang lugar na nagpagaling sa aming mga takot, nag-alis ng aming mga pagkiling at nagturo sa amin na tingnan ang mundo ng may mas bukas na mga mata. Ilang sandali pa, inihayag ng flight attendant na malapit nang lumapag ang eroplano sa Prague. Sa labas, dahan-dahang lumitaw ang pamilyar na kalangitan ng Europa. Ngunit kakaiba, hindi ko na naramdaman ang parehong pagiging pamilyar tulad ng dati. May nagbago o mas tumpak. Kami ang nagbago. Nang lumapag ang mga gulong ng eroplano, alam kong magpapatuloy ang buhay. Ang trabaho, mga schedule, mga responsibilidad ay babalik sa dati. Ngunit sa isang lugar sa aking puso, may isang bagong liwanag, isang bagong tiwala, isang init na hindi ko pa naramdaman noon. Naabot kami ng Pilipinas hindi sa pamamagitan ng mga patalastas, kundi sa bawat maliit na kilos, bawat ngiti, bawat natural na kabaitan. At alam kong isang araw, hindi magtatagal, babalik ang aming pamilya. Hindi para maglakbay, hindi para tumuklas pa, kundi para muling makita ang mga simpleng ngunit mahalagang bagay na ibinigay sa amin ng Pilipinas. Isinara ko ang aking kwaderno at ngumiti. Salamat Pilipinas, hanggang sa muli. Mga Ginoo at Ginang, ang mahabang kwentong inyong narinig ay hindi lamang paglalakbay ng isang pamilyang Czech. Ito ay isang paalala na puno ng pagmamalaki para sa bawat isa sa ating mga Pilipino na ang bansang ito, ang mga taong ito, ang kulturang ito ay tahimik na nagpapayuko sa buong mundo. Sa loob ng 2 linggo sa Pilipinas, isang malaking pamilyang Europeo ang nakakita ng mga bagay na minsan kahit tayo na naninirahan sa lupang ito araw-araw ay hindi napapansin. Ang modernidad, ang kaligtasan, ang sibilisasyon, ang kabaitan, isang simpleng ngunit malakas na ganda na kapag naranasan mo isang beses, maaalala mo magpakailanman. At ngayon, ikinukwento nila ang kwentong iyon sa buong Europa. At tayo, mga Pilipino, ang may pinakamalaking karapatang magmalaki. Kung sa tingin ninyo, ang kwentong ito ay karapat-dapat pag-isipan, ipagmalaki at ikalat, mangyaring mag-iwan ng isang maliit na tanda sa ilalim ng video na ito. Magkomento kayo ng inyong mga saloobin. Pindutin ang like button kung ang kwento ay nagdulot sa inyo ng damdamin. At kung gusto ninyong makarinig pa ng mga mahahaba, malalim at emosyonal na kwentong tulad nito, mangyaring mag-subscribe sa channel upang hindi makaligtaan ang anumang susunod na episode. Isang maliit na kilos mula sa inyo ay isang malaking motibasyon para sa amin na magpatuloy sa paglikha, magpatuloy sa pagkukuwento ng mga istoryang nagpaparangal sa kulturang Pilipino, sa mga mamamayang Pilipino, at sa mga magagandang bagay na nasa paligid nating araw-araw. Mga minamahal, ang bansang ito ay nagbabago bawat oras, umuunlad ito, umaangat, at nagpapamangha sa ating mga kaibigan sa buong mundo. Bawat tunay na kwento, bawat magiliw na salaysay, bawat boses ng pagmamalaki ay nakakatulong na gawing mas maningning ang imahe ng Pilipinas sa mata ng mundo. Kung mahal ninyo ang Pilipinas, kung ipinagmamalaki ninyong maging Pilipino,
Kung nais ninyong marinig ng mga susunod na henerasyon ang mga magagandang kwento tungkol sa ating bayan, mangyaring samahan kami. Mag-iwan ng komento, ibahagi ang video na ito sa inyong mga kaibigan at pamilya at huwag kalimutang mag-subscribe sa channel dahil ang mga susunod na kwento ay tiyak na mas nakakagulat, mas nakakainit ng puso at mas magpapamangha pa sa inyo. Maraming salamat po sa inyong paglalaan ng oras upang makinig. Naway magkaroon kayo ng isang mapayapa, mainit, at puno ng pagmamalaki sa Pilipinas na gabi. Hanggang sa muli sa susunod na kabanata.